Yan guys, oh, kapal. Kaya pala medyo mahina na yung sip-sip ng aking oil pump. Nababarahan siya ng ng dumi. Sa una, yung ating oil gauge ay gumagana. Pero kapag tumakbo na siya ng medyo malayo, siguro nababarahan na yung ating oil pump. Kasi yung ating oil pump guys, yung strainer ng ating oil pump, nandito yan. Dito yan nakatapat guys, dito sa lubo na ito. Ayan guys, kapag old model yung inyong makina, ganito yung inyong gawin kapag kayo ay mag-change oil. Dapat linisin nyo yung inyong oil pan. Yan, para matanggal itong maraming na ito, carbon deposit. Yan o, kapal guys. Yan, unang change oil natin to guys, bago napunta sa atin itong unit. Kaya nag-decide tayo na buksan tong ating oil pan para malinisan guys. Kasi nga medyo nangangamba tayo kasi yung ating oil gauge ay hindi gumagana kapag medyo malayo na yung ating travel. Huwag kayong makampante guys na hindi nyo linisan itong inyong oil pan. Kahit pa madalas kayong mag-change oil, kung hindi nyo naman nalilinis itong oil pan, parang hindi rin kayo nag-change oil guys. Sayang lang yung inyong mga mamahaling langis na ginagamit. Kasi ang mga carbon na yan guys na pumunta dito sa ating oil pan, kapag bumara yan doon sa strainer ng oil pump natin, hindi na makakapagtrabaho ng maayos yung ating oil pump. Kaya sa halip na tumagal yung ating makina, may tendency na tumirik guys, or mag overheat yung ating makina. Yan guys, ito yung nakuha nating carbon sa ating oil pan. Ayan o, nagkandurog-durog na. Change oil pa lang, trabaho na. Yan. Kapag yan ay hindi natin nilinisan, sasakit din ang ating ulo dyan guys. Ayan. Grabe, tudurog na guys. Ayan o, ilinis na natin. Ayan guys, nalinisan na natin. Kalasin din natin itong ating oil pump para ma-check na rin natin kung marumi. Yan, tanggalin natin itong bolt na to. Importante malinisan natin itong kanyang strainer. Ayan, itong kalasin natin. Yung bali 3 bolt guys. Gamitan nyo ng gis. Importante guys, malinisan natin itong strainer nya. Yan guys, nakalas na natin yung pinaka rotor nya dito, yung oil pump nya. Yan, linisan lang natin itong kanyang pinaka strainer guys. Bugahan natin ng hangin. Ayan guys, ito na yung kanyang pinaka oil pump. Pinutol na lang natin. Ayan, ito pa yung isa guys, kapag hindi tayo naglilinis ng ating oil pan,
Nasisira din tong ating tong ating oil pump. Yan guys, oh. Yan, oh, ang lalim ng gas-gas guys. Kapag may pumasok kasi dito medyo matigas na bagay, nakalusot dito sa ating strainer, yan, ito yung masisira. Ito yung ating pinaka oil pump. Yan, oh, medyo malalim ito kanina guys, niliha lang natin ito. Yan, ito yung medyo malalim na tama guys, oh, sa ating oil pump. Halos hindi abutin ng liha guys. Parang may kumalang dito na matigas na bagay. Yan, oh, kaya kailangan talaga maglinis tayo ng ating oil pan. Tanggalin natin yung mga yung mga carbon deposit guys ng langis. Yan, linis-linisin natin bago natin ikabit. Ayan, ito yung timing chain nya. Okay pa naman, ang ganda pa naman yung timing chain guys, hindi pa naman sobrang luwag. Grabe ng carbon ng makina guys, hindi naalagaan sa ito, sa change oil. Ayan, oh, grabing dumi. Ayan guys, sana'y magka-idea kayo sa ating tutorial ngayong araw. Mapa diesel man or gasoline guys, dapat nalilinisan natin yung ating oil pan. Nabubuksan man lang natin kahit minsan. Yan, oh, lalo at second hand lang yung ating unit. Ayan, dapat guys ay talagang nililinisan din natin kahit minsan itong ating oil pan guys. Kasi kapag yan nagka-problema, nako, putik, sakit sa ulo guys. Ang gastos, hindi biro ang gastos pag may pag may 4 wheels ka, lalo at nagka-problema na sa labor pa lang sa pagpapagawa. Nako, butas ang bulsa. Grabe guys, hindi tayo makapag-change oil agad nito. Kapal ng carbon deposit. Yan, oh, yung mga natuyong langis, sunog na langis guys. Kaya medyo matatagalan tayo dito bago sayang naman yung bukas natin kung hindi natin lilinisin. Kapal guys, oh, grabe. Grabe guys, kawawa talaga ang makina kapag minsan lang ang mag-change oil. Ayan, oh, grabe, ang daming sunog na langis. Kaya talaga nag-decide tayo na mabuksan tong ating oil pan. Kasi nga, ito yung aking ini-expect talaga. Ayan guys, oh, grabe. Kapal. Ayan guys, gagawin natin dito flashingan natin ng krudo. Ayan, kasi talagang kawawa naman yung makina, oh. Nilinis ko siya guys, tapos yung mga para mga laglag, flashingan natin yan ng krudo. Bugahan natin ng krudo guys para malaglag yung mga na yan, yung mga mga nasunog na langis.
Sayang naman kung magpapalit tayo ng bagong langis guys. Nang hindi natin nalilinis. Yan oh. Wala din kapag nag-change oil lang tayo. Sayang yung bago nating langis. Linisin muna natin ng maigi. Oh, grabe. Natuyo na yung mga langis guys oh. Sunog na langis ito eh. Yan guys oh, yung kabilang gilid. Nalinis na natin. Yan. Yan dapat ganyan yan guys. Walang nakadikit na mga sunog na langis. Ayan, dapat ganyan yan guys. Linisin natin. Kasi sayang naman yung makina. Bagong overhaul to guys. Na overhaul na to bago napunta sa atin. Kaya lang mukhang hindi nilinis. Yan o, pinalitan lang ng piston. Piston ring. Kaya lang talagang hindi nilinis yung makina. Ang daming sunog na langis. Yan o, dumikit na sa crankcase. Ayan. Lasingan natin yan guys ng krudo. Para malaglag lahat ng natuyong langis dyan. Ayan guys, pwede nating pasirita ng krudo yan para mga laglag yung dumi na kinot-kot natin dyan sa loob ng makina. Yan guys. Kasi sayang naman yung langis natin kapag hindi natin nilinis yan. Ayan. Kaysa magka-problema pa tayo sa biyahe. Ayan, pagtyagaan na nating linisin yan guys. Ayan. Yan guys, ito yung aking gagamitin para malinis natin yung ilalim ng ating makina. Puslitan natin siya ng diesel guys para bumaba yung mga dumi na ating kinutkot kanina. Kung taunan kayo mag change oil, yan dapat masipag kayong maglinis ng inyong makina guys. Putin natin guys yung kanyang bulante. Itaas natin tong piston number 3 tsaka yung piston number 2 nya. Ayan. Kutkutin din natin yung yung ito guys, yung piston number 1 at number 4 kasi nasa taas guys, hindi pa natin yan nalinis. Kutin muna natin yung ating flywheel para bumaba. Yan, naibaba na natin yung piston number 1. Linisin natin tong guys, yung kanyang pinaka-balancer. Ayan may mga pa, may mga sunog pang langis. Yan, kutkutin rin natin yan para hindi sayang ating change oil. Ayun, puslitan din natin yun, marumi pa.
Ayan guys, ito na yung resulta. Pinuslitan natin ng krudo guys. Ayan o. Laki ng pinagkaiba. Ayan o, malinis na siya. Ayan. Patuloyin na lang natin yung mga ano, krudo na ating pinuslit kanina. Punasan na rin natin ng ano, malinis na basahan. Ayan guys, wala nang pangamba. Malakas na yung ating ano, oil pump. Nalinis na rin natin. Pwede na nating ikabit ulit. Ayan guys, naikabit na natin. Pati itong ating oil pump, okay na. Pwede na nating ikabit ulit yung ating oil pan. May timing ito kung paano magsalpak. Ayan, sa sunod na video na lang natin ituturo ito. Naikabit na natin itong ating oil pan. Ayan. Pwede tayo magpalit ng oil filter. Pwede natin kalasin to guys. Kanyang filter. Gamitan natin ng liha. Samayin lang natin. Kabit na natin tong ating oil filter. Yan, nag-upgrade tayo ng mas malaki guys. Kasi yung filter nito ay maliit. Ayan, pinalitan natin ng mas malaki. C102. Basahin natin ng konting langis. Para hindi masira itong o-ring guys kapag kinabit natin. Sa paghihigpit guys, hindi naman kailangan na sobrang higpit. Kamayin lang natin. Tamang higpit lang guys. Para hindi naman masira yung o-ring nya. Baka mapuwersa. Yan, okay na guys, naikabit na natin yung ating oil filter.
pwede na tayo magsali ng langis. Ang gamitin natin langis ay yan guys, oh, 10W40. Bago kayo magsali ng langis, check nyo muna yung inyong drain plug doon sa oil pan, baka bukas pa. Ayan, pwede na tayo magsalin. Check natin yung ating dipstick. Dito tayo magbase kung tama na yung ating langis. Layo pa. Dapat yan guys, nandyan sa letter F. Means full. Ayan guys, okay na. Pwede nating i-start.